Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yan pa rin, kaugnay pa rin po, mga reaction po ng mga tao hinggil po dito sa panalo natin sa Supreme Court, no? Matatandaan po natin, nagdeklara na po kahapon na ang Supreme Court na illegal ang impeachment complaint laban po kay BP Sara. So, alam nyo po, eto, real talk So, tuwan-tuwa po tayo dahil hindi po natin in-expect na ang gagaling po ng mga abogado ni BP Sara. Ikalawa po, ang dami po talagang hindi lang po yung, kumbaga, ang galing po ng diskarte ng natin sa impeachment, ng kampo po ni BP Sara sa impeachment, kasi talagang hindi po makakalusot makalusot man dito sa Supreme Court. Eto pa rin naman po sa 28th Congress, isa pa pong usapin niya sa 28th Congress kung ang impeachment trial po ba na nasimula noong 19th Congress ay pwedeng tumalon, no? Pwede po ba siyang tumalon dito po sa 20th Congress? Tapos pag nakalusot pa rin po, pag sinabi pa rin ng mga senador na pwedeng tumalon, ang isa pa pong magiging ang question po nila dyan, kaya ba nilang i-convict si BP Sara? So talagang hindi po makakalusot Ang dami pong balakid dito po sa mga nagtatangka na patalsikin sa pwesto si BP Sara. Alam naman po natin yan lahat, meron po dyan sa mga pinuno po nito mga congressman o yung may isang nag-ambisyon na yung diskarte po sa buhay para po manalo ay walang kalaban. Kilala nyo na yan, hindi na po natin kinakailangan pangalanan. Pero hindi po talaga makakalusot dahil nagpakita na po, ang susi po talaga dyan, ako real talk lang, ang susi po talaga dyan, yung ginawa nating pagboto sa Duterte, lalo-lalo na po sa Mindanao at maraming bahagi po ng Visayas. Nakita po at natakot yung mga senador na talagang tanggalin sa pwesto si BP Sara dahil mawawalan po sila ng boto sa Mindanao at maraming bahagi ng Visayas. Yung pagpapakitang gilas po natin, yung panawagan po natin na Duterte ang iboto, Duterte plus 2, nagbunga po yan. Tama po yun. Nagbunga po yan para si BP Sara ay hindi po matanggal sa pwesto. So, congratulations sa defense team. Congratulations sa team din nila Attorney Torion na isa pa po sa mga nagsampa ng reklamo o ng petisyon sa Supreme Court. At syempre congratulations din po sa lahat po ng mga Duterte supporters. Kasi po, kung tayo po ay natalo, kung dalawa lang po ang pumasok sa atin na pinoproject po ng mga survey at ng media, hindi po nila tayo iintindihin, di po ba? So, pagkatapos ng eleksyon, malamang sa malamang ay minadali na yung impeachment trial. O yun po yun Kaya po nakaporma pa tong Supreme Court. Kaya nauna pang magdeklara yung Supreme Court kasi na-delay pa, di ba? Dinelay pa. Ano kaya kung ang resulta po ng eleksyon ay si Bato lang at si Bongo ang pumasok sa atin? Malamang po yan, no? Na pagkatapos ng isang araw pagkatapos ng eleksyon, mag-convene kagad yung impeachment trial. Ayun po yung pinakamalaking advantage din natin no? So, congratulations sa defense team, congratulations BP Sara, kay Attorney Torion, at ganoon din po sa lahat po ng mga Duterte supporters. Kaya makikita nyo po hindi po tayo nasayang, no? Yung iba po kasi dinaya kaya sayang lang yung boto namin. Hindi po nasayang yung boto nyo. Pinakita nyo po sa boto ninyo
na takot po silang masiro sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas. Kaya wag po kayong manghinayang. Hindi man natin na 12-0, pero sapat na po yun para matakot yung mga senador running for senator uli sa 2025. No. Yun po yun. Okay. Ngayon po, paliwanag natin kung anong uri. Ito po talaga kung meron po salot sa Philippine politics, ito po talaga yung nakikita kong pinakasalot eh. Etong mga dilawan. Alam mo, problema din to ng mga Marcos eh. Binauna ni Tatay Digong yung politically, no? Inano na yan ni Tatay Digong, zero nga yan noong nakaraan eh, di ba? Noong 2019, midterm election, zero po yan. Pero dahil sa kadidikit dito sa mga Marcos, ay nabigyan ng pagkakataon tong mga to. Tignan nyo naman po, ilan lang ang panalo nila. Pero lintik, akala mo kung sila yung nagpapasya sa Pilipinas eh. Bilib ka rito sa mga tropa na to. Isang tropa lang naman yan eh. Yung sila Dilima, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at saka yung si Ontiveros. Buti nga, hindi nanalo si Trillanes eh. Tapos nadagdagan na Shell Jokno tsaka si Tabingi. Yan po ang mga salot sa politika natin. Dagdag mo pa itong mga Makabayan Black. Salot po sa politika yung mga yan kasi po walang kinikilalang batas-batas yan. No? Sa kanila po, pag hindi sila nasunod, mga spoiled eh. Mga spoiled yung mga yan eh. Pag hindi nasunod, patay na ang demokrasya. Nilibing na ang katarungan. Putas, alam nyo, pag naniwala kayo sa kanila, ilang beses na po nilibing ang demokrasya sa Pilipinas. Kada matatalo yung malintik niyan sa mga kaso. Pero pag nanalo naman, halimbawa, nanalo si Dilima. Nanalo po sa kaso, pinalaya. Buhay ang demokrasya. Wala pong sinisino yung mga yan eh. Kahit Supreme Court po. Puchan, palaya sa'yo, Regional Trial Court lang, Dilima eh. Pero pinuri nila lahat. Mabuhay. Gumagana na ang ano natin. Pag nananalo sila sa korte, may hustisya. Sambay na sila na sambayanan. Puta ngayon, nag-rally. Ilan lang kayo? Wala pa kayong 30. Daig pa na. Daig pa namin kayo. Taong bayan, taong bayan. Utot nyo. Kayo ang salot sa politika ng Pilipinas. Salot. Tignan nyo ginagawa niya kala Marcos. Dikit-dikit lang niya kala Marcos, ha? O, kita nyo, nabuhay na naman. Nabuhay na naman ang mga salot. Wala pong kinikilala yan, eh. Basta po, 31, may nag-correct, 31 daw sila. Basta po itong mga tao na to, itong mga dilawan kakamping Makabayan na to, no? Pag hindi pabor sa kanila yung ano ng korte, putya, patay na demokrasya. Walang kinikilala. Gusto nila sila lang ang masusunod sa Pilipinas eh. Eto po, payo ko sa inyo. Kayong mga dilawang kakamping, mga kakamping nyo na mga congressman. Eto po ang payo ko sa inyo. Hindi, ano muna natin yung sinabi ni Barry. Sasagutin lang natin to. Sabi kasi ni Barry, one thing is clear, by barring the impeachment on procedural issue, the Filipino people are also barred, no, from seeing for themselves the truth as regards to the very serious charges against the BP. Ang tanong, so ano na, kalimutan na lang? Hindi po. No? Hindi nyo dapat kalimutan. Kung talaga kayo may ebidensya, Barry Gutierrez, kayong mga dilawan kakamping, hindi nyo dapat kalimutan. Kaya kayo umaasa sa impeachment trial. Sasabihin ko na po sa inyo, tapatin na natin tong mga to. Kayong mga dilawan kakamping, etc. Natansya nyo na eh.
ang gobyerno ni Marcos sirang-sira sa tao. Sino man ang endorso ni Marcos, talo. Di ba? Malamang sa matalo. Kaya, ang akala ninyo, malamang ito na yung chance ninyo. Yung bata ninyo, yan yung mananalo kasi walang choice eh. Bakit walang choice? Oh, yung kay Marcos, kahit sino endorse niyan. Kahit si Martin pa yan, kahit mga tulpo pa yan, malamang matalo pag in-endorse ni Marcos. Alam nila yan. Kaya malamang manalo yung ano nila, malamang manalo yung mga dilawan sa utak nila kung mawawala yung mga Duterte. Kaya sila yung mainit eh. Napunan nyo ba? Ang unang mga dumaldal, ang unang mga naghuhumiyaw, yung mga dilawan kakamping, etc. Kasama si Tito Soto. Kasi alam nyo naman si Tito Soto, ganyan talaga pag mga graduate ng One Ball University. May nakapagbulong sa kanya. Pucha ba? Meron daw nakapagsabi sa kanya na pwede daw baliwalain. Pwede daw baliwalain ng Supreme Court. Sabi ni Tito Soto. Eto lang po. Kinakailangan lang nila ma-eliminate si BP Sara. Sa tingin nila mananalo na sila. Wala naman. Alam nyo, sa totoo, kung talagang meron kayong ebidensya, tatapatin ko na kayo. Ang gusto nyong gawin kay BP Sara, yung ginawa ninyo kay Chief Justice Corona. Gusto ninyo na sa impeachment trial, pabuksan ang lahat at iintrigahin nyo na lang. Intriga lang po. Meron ba talaga kayong ebidensya laban kay BP Sara? Ang dami nyo ng presko na siniraan. Walang katapusan na Mary Grace Piatos, tapos buknoy-buknoy, tokmol, lahat na ng pinangalan nyo na hinanap nyo pa. Bakit hindi kayo makapaglabas ng ebidensya? Oh, ngayon sisingilin namin kayo. Ano sinasabi nyo wala kayong magagawa? Meron kayong magagawa. Maglabas kayo ng ebidensya ng kasamaan ni BP Sara. Maglabas. Alam nyo po kung bakit? Kung bakit po wala silang ebidensya? Ganito po, no? Nakita po natin yan. No? Tignan nyo po. Makinig lang po kayo. Medyo komplikado pero simple lang po intindihin. Yung pagkakaiba po ng korte. Bakit po ayaw nyo magsampa ng reklamo sa korte? Samantalang pwede pong sampahan ng reklamo si BP Sara. Di ba sinampahan nyo ng reklamo si BP Sara? Noong inaawat niya si Zulaika Lopez, yung kanyang tauhan, na dadalhin nyo sa koreksyonal, humarang si BP Sara dahil humarang kinasuhan nyo, pwede pong kasuhan ng Vice President. Badong, pwede palang kasuhan si BP Sara kung may ebidensya sila. Opo, pwede pong kasuhan si BP Sara kung may ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Ano po ba yung ebidensya sinasabi ko? Yan, maganda yung tanong. Bakit po sila walang maiproduce na ebidensya? O, tignan nyo po to. Tignan nyo Nakakulong na ba si Atong Ang? Hindi pa. Hindi pa po nakakulong si Atong Ang. Pero meron ng whistleblower, di ba? Si alias Totoy. Di ba sinabi ni alias Totoy na si Atong Ang ay ganun? Siya yung utak na dumukot sa mga sabungero, etc. Opo. O bakit hindi pa nakukulong? Kinakailangan mapatunayan muna, magkaroon ng corroborating evidence sa mga sinasabi ni Totoy. Nakuha po ninyo? Kaya sila naninisid ng bulalo sa Taal. Hindi ko po alam kung ano po nasisid nilang buto. Kasi 24 hours lang daw yan eh. Malalaman na eh. Hindi na po 24 hours, 24 days na yata. Hindi pa rin natin malaman, di ba? Kaya, sa pag sinabi pong ebidensya, hindi po sapat na may lumantad. Ako po, si Totoy alias Totoy.
Pinagbibintangan ko po si Atong Ang na siya ang nagpadukot. O saan nilagay yung mga ano? Doon po sa Taal. Kaya po sumisisid sa Taal. Naintindihan niyo po ba? Hindi po simpleng pwede kang magbintang at ikukulong na kagad yung pinagbintangan mo. Sino ba si Atong Ang? May tungkulin po ba siya? Binoto ba si Atong Ang ng tao? Hindi po siya binoto ng tao. Talaga? Di lalo na po kung si Atong Ang po ay protektado ng konstitusyon. Di po ba? Protektado siya. Kinakailangan mo munang maglabas ng ebidensya bago mo siya mapakulong. Protektado ng yung mga akusado, protektado ng konstitusyon. Halimbawa ko lang po yan. Wala po akong pakialam dahil hindi naman po ako judge, hindi naman po ako abogado. Binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa para makonekta natin na wala talaga silang ebidensya kay BP Sara. Tanong, mayroon po bang lumabas na whistleblower na nagsasabi na si BP Sara? Ako po ay ang kinontak ni BP Sara. Kasi ito yung mga reklamo kay BP Sara, di ba? Ipapapatay niya yung first family. Meron na po bang lumantad? Ako po yung kinontak ni BP Sara. Na pag siya po ay natigok, ako po yung titira sa first family. Meron na po ba? Wala pa. Walang whistleblower. Meron po ba nakarinig sa usapan ni BP Sara at yung kinontrata niya? Wala pa. So sa unang kaso niyan, meron bang ebidensya? Wala. Hindi, si BP Sara yung nagsalita mismo . Ang linaw ng sinabi ni BP Sara . May kinontak na ako. Pag ako tinigok, meron pong kondisyon. Pag ako. Kaya hanggat buhay pa si BP Sara, hindi magkakaroon ng krimen. Napakalinaw . Tapos tatanggalin nyo? Wala pa po nagagawang krimen. Parang yung mga wishful thinking. Halimbawa, si Ivan Alawi, pag pumasok yan dito sa kwarto ko, naku, alam nyo na gagawin ko dyan. Pwede ba akong kasuhan dahil sinabi ko yun? Yung aking iniisip na hanggat hindi mo pa ginagawa yung krimen, wala ka pang kaso. Wala nang whistleblower, yung may whistleblower nga, hindi nyo mapakulong . Ibig nyo sabihin, isa pa, ano pa ba ang kaso dyan? Yung mga komplikasyon dyan sa lintik na confidential fund. Dalawa lang naman yung kaso nyo . Yung nagwala minsan si BP Sara na pinagmumura. May kaso ba yung mura? Meron po. Di ba? Meron po yun. Kaya lang sapat na ba yun? Ang sinasabi po, ang sinasabi po ng batas, dapat karumal-dumal yung krimen para mo siya tanggalin. 32 milyon. Hindi po pwedeng basta tanggalin yan nang wala pong matibay na ebidensya. Asan ang ebidensya? Wala. Eto, confidential fund. Naku, sang katutak pong ang dami po. Sa totoo lang po, napakarami po. Napakarami na po nilang press conference. Ang tanong ko, tapos sasabihin nila, ayan, wala nang katarungan yung mga tao. Bakit walang katarungan? Bawal bang ireklamo si BP Sara sa normal na korte? Bawal po ba? Hindi po bawal. Kung nagnakaw po siya, sinasabi nyo confidential fund, hindi nyo nga sinabi ninakaw niya . Alam nyo kung ano lang sinasabi nyo lagi? Hindi maipaliwanag ni BP Sara ang confidential fund. Hindi ko nasasagutin na kaya hindi pinapaliwanag yan dahil confidential fund. Paulit-ulit na kami dyan . Eto na lang po, kung talaga kayong may kasalanan si BP Sara, iniinsulto na kayo . Hindi ba kayo na-insulto kay Zubiri? Nung sabihin ni Zubiri, wala naman yung ginagawa niyo . Ang ginagawa ninyo,
ay witch hunt. Oh, mangkukulam daw kayo. Wala kayong ebidensya. Ibig sabihin ni Zubiri, wala kayong ebidensya talaga. Witch hunt lang. Tapos, nasaktan kami. Puta, nasaktan kayo. Papalag kayo. Nasaktan naman kami sa sinabi. Nasaktan lang kayo sa sinabi. Yung isa pinatatanggal nyo sa pwesto. 32 million gusto nyong i-disenfranchise. Yung boto ng 32 million gusto nyong baliwalain. Wala naman kayong ebidensya. Asan ang ebidensya nyo? Asan ang bank account? Asan ang whistleblower? Dapat at least may whistleblower kayo. Pag may whistleblower nga, hindi pa rin eh. Sino po ang nagsabi na binulsa ni BP Sara yung confidential fund? Nahanap nyo ba si Mary Grace Piatos? Ako po si Mary Grace Piatos. Magtatapat na po ako. Binigyan po ako ng 1 milyon. Pinapirma po ako ng 1 milyon. Pero, 1,000 lang po nakuha ko. Sino nagpapirma sa'yo? Si BP Sara po. Kaharap ko siya eh. Talaga? Pumirma siya, saka pumirma ka ng Mary Grace Piatos sa harap niya? Opo. Ganun sana yung mga ebidensya. Katulad nung kay Erap. Dineposito niya po yan sa bangko namin. Pumirma po siya ng Jose Velarde. Jose Velarde? Paano mo na sigurado na si President Erap Estrada ang pumirma ng Jose Velarde? Nakaharap po ako eh. Ganun po yung ebidensya. Oh. May ebidensya ba talaga kayo? Wala kayong ebidensya. Kasi kung meron kayong ebidensya, meron kayong mga whistleblower, iniharap nyo na yan. Mahilig kayo dyan eh. Eto po ang whistleblower. Anong pangalan mo? Ako po si alias Rene. Ano nakita mo? Ako po ay hardinero. Pero nakita ko po, may baril si Tatay Digong. May baril si BP Sara. Galing kay Apollo, kay Buloy. Wala nga kayong whistleblower eh. Ano pa ebidensya nyo? Paano nyo nalaman na ninakaw yung confidential fund? Inuulit-ulit nyo lang. Inuulit-ulit nyo lang. CTE deal, di ba? Ano sabi? Kagulot po namin yung mga Chinese. Ito po, tinuro yung mga tao. Paano mo nalaman? Naroon po ako eh. Isa po ako sa nakipag-deal eh. Kay Laila de Lima. Ikaw, ano ka? Ako po yung bagman. Si Dayan to kinuha ko po kay Ragos. Dinala ko po kay Laila de Lima. Meron pong mga nagtitestimonya. Malinaw po yung ebidensya. Dito ba, meron ba kayong ebidensya? Wala. Tapos nagtatanong ko, paano mapaparusahan si BP Sara? Bakit parusahan in the first place? Ano ba tawag sa'yo ni De Lima? Jonel po. Hindi, paano ka tinatawag? Jonel! Meron pong nagsasabi na hindi congressman. Meron po kayong tinutukoy. Ngayon, sa tanong nito tignan nyo po Kaya po ito, hindi po, maganda po to na hindi ako abogado kasi ang paliwanag po natin rito, hindi po sa mga ng batas, kundi yung mga lang po ba, napaka-practical. Sino nagsabi na ninakaw ni BP Sara yan? Lahat ng mga usapin may mga nagsabi. Alam nyo kung ano kapareho ni BP Sara? Si Corona. Nag-trial muna, tapos pinabuksan yung salin, pinabuksan yung bank account, tapos sinuma-suma nila, ay hindi magkapareho.
O ano sabi ng mga congressman? Ano yung sinabi po ng mga congressman? Titigil na po namin. Galit na galit si Miriam. Ang dami-dami yung impeachment. Articles of impeachment. Number 1 pa lang, tumigil na tayo. Bakit? Nakita na nila eh. Nakakita na sila ng butas. Hindi tugma yung salin doon sa bank account sa mga pag-aari-arian. Pero napatunayan po ng Korte Suprema na walang kasalanan si Corona. Kalaunan. Huli na po ang lahat. Dedo na po si Corona. Ganyan yung gusto nyo lang gawin eh. Kasi pahiya kayo ngayon. Alam nyo sa totoo po, napahiya po kayo. Kaya Subiri pa lang pinahiya na kayo. Anong ginawa nyo? Nagalit lang kayo. Nagalit lang po kayo. Pero dapat ang ginagawa nyo, dalawa, no? Kayo sa mga nagagalit po na binasura yan, sinabi po ng Supreme Court na unconstitutional. Sa mga nagagalit po, dalawa po ang pwede nyong gawin. Sampahan ng kaso si BP Sara sa tunay na korte na maglalabas po kayo na ebidensya. At ikalawa, mahilig lang rin kayo press conference. Ilabas nyo sa press conference yung mga ebidensya nyo para makita ng taong bayan na hindi kayo maghanap ng ebidensya sa trial. alam na po ng mga Supreme Court yan eh. Alam po ng Supreme Court na wala kayong ebidensya. Umamin nga si Chua, yung report niya walang ebidensya eh. Kaya nakikiusap siya sa ombudsman na sana po manood muna kayo ng bago kayo magpasya. Manood daw muna ng impeachment. Bakit sa impeachment pa kayo maglalabas ng ebidensya? Bawal bang malaman ng kalaban nyo yung ebidensya nyo? Ano yan? Patawa? Biglaan lang dapat? Ganyan yung gusto nilang gawin kay BP Sara. Bakit po? Ayan, eto tayo sa bakit po. Bakit po pwede yun? Yan po ang pagkakaiba ng criminal case sa impeachment case. Impeachment trial. Bakit po? Eto po kasi yan. No? Dito po sa criminal case, para ka makonvict, kinakailangan nyo po ng ano yung sinasabi na guilty without ano yung nakalimutan ko lang po yung termino, yung walang pasubali na ikaw ay guilty beyond kinakailangan po para ka matawag na guilty beyond reasonable doubt, walang duda po. Iyan po, no? Kaya ayaw po nila magsampa ng reklamo sa korte. Sasabihin ko na po sa inyo ang dahilan. Kasi sa korte, dapat beyond reasonable doubt. Paano ka magkakaroon ng beyond reasonable doubt? Wala nga testigo laban kay BP Sara. Panay mga panay mga haka-haka lang. Kung ganito po kasi sinasabi nila kung ayaw mong ipaliwanag yan, ibig sabihin may tinatago ka. Di ba? Ganyan lang po yan eh. Ibig sabihin, kung ayaw mong ipaliwanag yung iyong confidential fund, ibig sabihin, may tinatago ka. Kung may tinatago ka, may anomalya kang ginawa. Kung may anomalya kang ginawa, dapat kang tanggalin sa pwesto. Panay pahiwatig lang kayo eh. Hindi po yan po pwede. Yung sa tunay na korte, dapat beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda na nagkasala ka. Hindi nyo nga mapagbintangan na nagnakaw eh. Ang sinasabi nyo lang lagi, hindi niya maipaliwanag kung paano ginasta.
Di ba? Hindi niya raw maipaliwanag kung paano ginasta yung confidential fund. Kaya nga confidential eh. Eto ngayon. Ano ngayon ba dong? Kung beyond reasonable doubt. Kasi po, sa impeachment trial, pwede ka pong matanggal sa pwesto kahit hindi po dapat beyond reasonable doubt. Hindi nga sila magbabatay sa ebidensya eh. Pwede. Kahit hindi matibay ang ebidensya, pwede. Bakit ba dong? Political kasi ang impeachment. Thank you very much muna sa nagpakaping si Cheryl Hernandez. Ano ibig mo sabihin na political ba dong? Ang kinakailangan mo lang, makakuha ka ng 18. 2/3. Tama ba? 18 ba yung 2/3? 8, 16, 17. 3/4 ba? 2/3. 16. Kinakailangan mo makakuha ng 16. 8 eh. Ang hina ko talaga sa math. 8, 18. Oh, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, pag marami silang kakampi, kahit po sabihin na wala namang malinaw na ebidensya katulad yung kay Corona, hindi po 16 lang po ang kailangan nila. Tayo po kinakailangan natin 9. Pag nakasyam na acquitted si BP Sara tsaka ma-acquit. Yan po yan. Kaya mas gusto nila magsampa ng... Kung naniniwala talaga kayo na may kasalanan si BP Sara, impeachable, hindi po siya protektado. Unlike po ng president. Kaya po pwersado po yung mga tao na i-impeach muna si President Estrada noon. At saka impeach muna si Gloria Macapagal. Kasi nga, may immunity yung presidente. Gustuhin nilang sampahan ng kaso, hindi po pwede. Kinakailangan tanggalin mo muna sa pwesto. Yun po yun. May immunity kasi sila. Yung mga presidente may immunity. So sa makatuwid, pwede na nilang idirektang sampahan sa kaso. Ngayon, bakit ayaw nila? Kasi beyond reasonable doubt dapat. Paano magiging beyond reasonable doubt? Wala nga silang ebidensya. Di ba? Wala namang immunity. Bakit ayaw nyo sampahan ng kaso? Kasi gusto lang nila talaga matanggal at wag na makatakbo uli. Nakita niyo yung purpose nila? Hindi naman talaga maparusahan dahil may kasalanan. Gusto lang nilang hindi makatakbo. Alam niyo na kung bakit ayaw nilang makatakbo. Kasi kung totoo sila na gusto nilang maparusahan, mapanagot. Kasi lagi, asan ang accountability? Asan ang accountability? 500 billion yung flood control. Wala tayong accountability hinahanap. 500, hindi na pala 500. Trillion na. Kasi 2 taon na eh. Trillion yung flood control, wala kayong accountability hinahanap. Billion yung nilipat na illegal na budget ng PhilHealth. Wala kayong hinahanap na accountability. Hindi nyo dinimanda si Recto at iba pang mga involved sa paglilipat. Ipokrito kayo. Yung mga blanco na sa General Appropriations Act, billion po yun. Hindi nyo sinabi na dapat may accountability. O yung hindi nyo maibintang kung ninakaw ba o hindi naman na confidential fund. Minamarites nyo lang. Iniintriga nyo lang. Yun nananawagan kayo na accountability. Paano yung ibang mga may confidential fund? Hindi ubra yun. Hindi namin gagalawin, hindi namin irereklamo yung mga ibang confidential fund. Bakit naman?
Pare-pareho lang naman ding hindi nagpapaliwanag yan. Dahil confidential. Hindi naman sila Duterte. Yun po yun. Kaya napaka-epokrito nyo pag sinasabi nyong accountability ang dahilan. Ngayon, eto po. Madalas ko nakikita sa mga katwiran po ng ng mga pilosopong anti-Duterte. Akala ko ba co-equal branches of government? May co-equal ba? Bakit? Interpretasyon ng Supreme Court, interpretasyon ng ang masusunod Supreme Court. Interpretasyon ng Senado, interpretasyon ng Kongreso, HOR. Bakit ang masusunod Supreme Court? Co-equal naman sila. Correct. Supreme Court ang masusunod. Bakit? Trabaho ba ng HOR tsaka Senado mag-interpret ng batas? Hindi po. Kaninong trabaho yung mag-interpret ng batas? Sa Supreme Court. Kaya sa interpretasyon ng batas, Supreme Court po ang dapat masunod. Ganun ba yun? Lugi naman yung HOR at tsaka Senado. Hindi po sila lugi. May trabaho din sila eh. Sila naman yung nagbibigay ng pondo. Pag humingi yung Supreme Court, sabihin lang 3 billion ang gusto namin. 2.5 billion lang kayo. Sino masusunod? Yun naman pong mga kongreso. Kanya-kanya pong sagot, kanya-kanya pong yan eh. Kanya-kanya pong trabaho. Co-equal kayo, ang ibig sabihin po ng co-equal, hindi nyo under yung bawat isa. May under ba yung bawat isa? Meron. Kunwari, presidente, under niya lahat ng gobernador. Under niya lahat ng mga sekretary. Under niya lahat ng mga mayor, mga konsehal, barangay captain, etc. Oo nga no. Tanong, under niya ba yung Supreme Court? Hindi. Yung ibang korteng mas mababa, under niya ba? Halimbawa, Makati Regional Trial Court. Under ba siya ng Makati Mayor? Hindi. Ang may under sa Makati Regional Trial Court ay Supreme Court. Lahat ng korte under ng Supreme Court. Kaya co-equal. May korte dyan, hindi po pwedeng under ang korte ng mayor. Ang nakaka-under, ang meron lang, kanya-kanya pa rin. Kaya co-equal kayo kasi hindi po pwede, kahit yung Supreme Court, hindi niya under yung mayor. Sino may under sa mayor? Di siyempre yung gobernador, presidente, vice president. Kaya tinatawag na co-equal. Hindi under ng presidente yung senador at mga congressman. Pero may direktang under sa kanya. Wala bang sounds? Kanina pa kami walang umaangal, ikaw lang babit eh. Kung walang sound sa'yo, ilakas mo yung volume. Wala na tayo sa mga sinabi. Good news po para sa atin. Alam nyo, sa totoo, yan mga maiingay yung mga dilawan. Isa lang naman po talaga ang may tunay na may utak dyan sa mga dilawan eh. Kilala nyo po kung sino. Yung iba kasi project lang. Wala namang hindi naman maasahan sa mga kaso-kaso, di ba? Sino po talaga yung tunay na matalino na before pa sila maging mga senador, before sila maging tauhan, talagang bahagi ng pinakamalakas na law office. Ang pinakamatalino po sa mga dilawan, si Drilon. Aminado po tayo nga, naging Senate President. Pero bago pa po sila, si Drilon maging anong tawag dito, maging senador, bahagi yan ng ACRA. Yan sila Angara, sila Enrile. Ewan ko si Enrile kung bahagi ng ACRA. Basta si Angara at si Drilon, bahagi sila ng law firm na sikat. Naintindihan nyo? Putyan,
Yung iba dyan si Shell Jokno. May nakita na ba kayong kaso? Na kinukuha yan si Jokno? Sila Laila de Lima, si Kiko Pangilinan. Ano po ang sabi? Makinig kayo. Kayong mga dadaldal na mga dilawan, kayo angal agad. Oo, marami pong flaws. Hindi ko naman sinasabi na perpekto si Drilon. Hindi ko po idol si Drilon. Kalaban natin yan, dilawan yan eh. Ang sinasabi ko po, ang pinakamatalino na dilawan. Pinakamagaling sa batas. Alam nga naman pare-pareho silang bugok. Siyempre may matalino naman din dyan. Huwag nyo naman silang apihin. Sobra naman kayo. Bugok na nga yung iba eh. ang sabi ko po, pinakamatalino sa kanila. Ha? Pinakamatalino. Ito po ang sinabi ni Drilon. Makinig kasi kayo sa pinakamatalino sa inyo. Ang sabi ni Drilon, nasaan na ba si Drilon? Magkakaroon po ng constitutional showdown o magkakaroon po ng constitutional crisis kung hindi susunod ang Senado at Kongreso sa Supreme Court. Naintindihan nyo? Kaya makinig man lang kayo sa sarili nyong kadilaw nyo. Ang dadaldal nyo, kala nyo mas matalino pa kayo sa mga Supreme Court. Unanimous, ibig sabihin po na unanimous. Walang duda ni isa sa kanila. Walang nagduda na illegal o unconstitutional yung impeachment complaint. Sabi po ni Drilon, former Senate President Franklin Drilon on Friday. Kasi siguro lumabas na si Drilon, baka nung nag-quote si Tito Soto. 'Di ba sabi ni Tito Soto, meron nagpayo sa akin na legal luminary. Tropa niya si Tito Soto. Sabi ni Drilon siguro, pucha, papahamak pa ako nito, baka mapagkamalang ako pa yan. Baka mapagkamalang ako pa nagpayo sa bugok na si Soto. Kaya sinabi niya po, nilinaw niya, former President Franklin Drilon on Friday warned that Congress, kayo nagbigay ng warning, would be courting a constitutional crisis. Kayo po ay nanliligaw sa constitutional crisis if it disregards the Supreme Court ruling. Pag dinisregard nyo po, pag hindi po ninyo kinilala yung Supreme Court ruling, magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Ayon pa kay Drilon, there can be no impeachment trial. Yung mga nagsasabi na may trial, oy, Bam Aquino, hindi ka nga abogado po. Pagsabihan mo, Drilon, yung mga kadilawan mo, sila nang gugulo eh. Ikaw, Bam Aquino, nangunguna ka pa na tuloy daw ang trial. Si Villanueva, Joel Villanueva, tuloy daw ang trial. Utot nyo. Eto kadilawan nyo na to. Dilaw na dilaw to. Si virus naman talaga, wala naman. There can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. The Senate and the House must obey the ruling. Wala pong valid na complaint, paano magkakaroon ng impeachment trial? Illegal nga eh. Unconstitutional nga, illegal. Effectively, walang impeachment complaint dahil sabi ng Supreme Court, void yung impeachment complaint. Magkakaroon ng constitutional crisis kung ipipilit nila na ituloy ang impeachment trial. Miski kakulay na ninyo si Drilon, hindi pa naniniwala sa inyo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, magpakape kayo. Yan.